Wala tayong choice guys kung hindi tumingin ng mga clues kung ano ba yung talagang dahilan ng pagkakasibak nitong Chip PNP World Boxing Champion, PNP General Chief Boss Amo Torre sa kanyang posisyon. Grabe, wala bang 3 buwan pala. So, syempre, sabi ni John Vic, executive privilege. Nasa Pangulo na yan kung gusto niyang isiwalat kung ano ba yung totoong dahilan. So, wala tayong choice. Pero itong si Amy Marcos at itong si Bato de la Rosa, mayroong mga binitawang mga pananalita na po pwede nating masabi na malamang ay mga dahilan kung bakit sinipa nga itong napakayabang na akala mo sa kanya na yung mundo, nakatikim lang ng konting kapangyarihan na Chief PNP. Pakinggan natin itong si Senator Amy Marcos ha. Unahin na natin si Superati. Demote si Natatis at yung Batong General na Ilocano, doon pa lang. Alam mo na, pinag-initan niya yung mga general na mga Ilocano. Siguro ang nasa isip niya, yung Amy Marcos, Ilocana. Siya yung gumisa sa kanila doon sa, sa tawag dito, sa investigasyon, doon sa Senado. Ngayon, parang, Ilocana, may mga Ilocano dito, mga general. Pinag-initan niya. Big mistake. Big mistake. daig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako. Kita mo na. Sinita ka nang nag-iimbestiga sa inyo. May concern pa. Ba't ganon? Ba't mo ginawa yun? Diba? Sa halip sana na hayaan ka na lang na gumawa ng iyong katarantaduhan, panoorin ka habang ikaw ay nagkakamali. Sinisita ka ba? Kumbaga yun pa yung way na pagsasabihan ka. Pero wala. 4-star to, boy. Nako, may balik yan. Magdahan-dahan ka. Sabi ni Manang Amy, baka may balik yan. May balik yung katarantaduhang ginagawa mo. Anong nangyari? Eto na yung balik. Magiging bilang anghel ako at nagpapauman nila, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre may boss tayong lahat. Boss na si John Vic. May boss ba siya? Wala siyang boss. Ikaw talaga. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente. Kita mo na. May pangarap pa. Ginawa ka ng Chief PNP kahit kalukuhan yung pinaggagawa mo, pambayad utang man lang. Aba, may plano ka pang maging presidente. Isa dyan yung walang kwentang political analyst. Si Haydarian. Sabi niya, potential to. 2028. President daw si Torre. Ano ngayon? Nga. Sa 2028. At nakita nang nakapaskel yung kanilang mukha at sabi, kita mo na. Nakapaskel na daw yung kanilang mga mukha. mga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya Hindi lang pala politiko ang EPAL. Ano ba yan? Parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aaway. So ma'am, namumuliti ka na rin siya? Nag-start na? Of course. Parang yun yung sense ng ibang kapulisan. Namumuliti ka naman talaga. Pati nga yung mga vloggers. Yung mga political vloggers, binabanatan niya.
naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko Ito naman, kunwari pa. lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. And Ito kasi guys, yung Nartate kasi, big mistake talaga to ni Torre. Yung Nartate, nag-research ako kung saan galing. Tagalawag City pala. Sa mga hindi nakakaalam kung nasaan ang Lawag City, capital yan ng Ilocos Norte. Sakop yan ng 1st District ng Ilocos Norte. Literal kasi na yung Ilocos Norte, pinapamalakaran yan ng mga Marcos. Congressman Sandro Marcos. I think, sino pang governor doon? Anak ni Amy. Yung mayor, parang aligned din sa Marcos. So, ikaw, Torre, dinamot mo yung second highest ranking official dyan sa PNP na Ilocano pa. Tapos itatapon mo sa bandang Visayas at Mindanao. Kung hindi ka naman hisat kalahating hunghang talaga, meron ka lang gustong ipwesto dyan, animal ka. Yun yung akala mo, untouchable ka na. Porket sinunod mo na, nagawa mo yung mga inutos sa'yo, pakiramdam mo, untouchable ka na kasing hinayupak ka. O, ngayon, anong yari sa'yo? Di nga. Meron pa akong isang balita dito. May balita dito. Ang sabi, tignan ko lang ha. Ang sabi, Torre leaves camp, Krame tonight. Source. Grabe. Wala man lang hindi man lang pinagbigyan kahit isang araw. balot kagad. Pero alam na niya yan na darating yan ganyan. Kaya lalayas na din siya. Sakit sa ulo ni Ngayon, puntahan natin itong si Bato de la Rosa. Kung ano ba ang masasabi niya kasi dating chief PNP din to Ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torre is because he went beyond this authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa acquisitions niya? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Pero as I have said during my time, nag-clear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders din later on. I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Pero parang deserve ba ni Torre na masibak? Deserve? Tanong, deserve ba ni Torre na masibak? Deserve? Well, as I've said, expected na yan. Expected daw. Bakit naman expected, Senator Bato? Expected yan sa serbisyo. Ay, kala ko naman expected sa daming katarataduang pinaggagawa. Sa serbisyo pala, kayo naman. Can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good while the need exists. Tas yung ngiti mo, kailangan ka lang kung yung pangangailangan ay nandyan. So, ibig sabihin, hindi ka na kailangan, Torre. Kaya, sinipa ka na. Tingnan mo yung ngiti ni Senator Bato de la Rosa. Happy. Nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ito pa, pakinggan ninyo. Usapan niyo, sir. Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano po yung Nakipag-meeting ka sa isang Duterte-aligned? Ang balita ko, August 20 daw. August 20, nagpunta si General Torre kay Bato de la Rosa. Ano yan? Naramdaman mo na ba noon o alam mo na ba noon? Or may bali-balita na sisibakin ka. Tapos kunwari, nagpunta ka kay Bato de la Rosa. Para, teka, huwag nating tanggalin si General Torre bilang chief PNP. Nagpunta daw kay Bato de la Rosa.
Leverage, gano'n. Sakit mo sa ulo. Literal na sumasakit talaga yung ulo ko. Grabe. Sinabi din. Wala, I just give him my piece of advice. Anong piece of advice? Piece of advice? Galit na galit ka kay Torre tapos inadvisean mo pa. Buti nga tinanggap mo pa. Ano ba yung ano mo? Bakit? Sige, tinanggap mo pa yung ano, yung chief PNP kung galit na galit kayo dyan di ba? As former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag relief sen, wala na yung benefits, Ha? tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Andyan, relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose, if you are not facing administrative or criminal cases. Teka. Di ba may mga kaso siya? May mga kinakaharap siyang kaso, di ba? Alin ako po. Pati yung retirement benefits. Mawawala yata. Yung mga gustong magkaso dito, yung mga inalipusta niya nung nasa kapangyarihan siya. Guys, pagkakataon nyo na, wala na siyang kapangyarihan ngayon. Paulanan ng criminal cases yan. Para maging yung ano niya, maging yung retirement benefits niya, maglahong parang bula. Then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan, if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because Pwede ba yun? Pwede ba yun? May isang 4-star general. Tapos, yung chief PNP, 3-star general lang yan. Grabe. andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police and that is the chief PNP. Ganun pala yun. Ngayon ko lang din nalaman yun na isa lang dapat palang 4-star general sa loob ng PNP na active na namumuno dyan. So, paano yan? Paano yan? Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So, paritarin muna siya bago 4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. Ano sabi niyo Tony after this, sir? Ano na siya? Hindi, kung mag-resign na lang kaya siya. Ay, baka hindi rin covered yung mas lalong hindi covered yung mga wala nang retirement benefit pag nag-resign. Patay tayo dito. Sorry, after the relief. He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Hindi, i-assign nyo sa balik nyo sa PO1. Iparamdam nyo sa kanya yung pakiramdam nung dinemote yung mga general. I-demote nyo din. Bawian nyo ng star. Gawin yung isa. Tingnan mo nga naman ang karma, oo. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Grabe. So, floating lang siya ng higit 1 taon. Ibig sabihin, kahit wala na siyang ginagawa, sasahod pa rin siya. Napaka-unfair naman yan. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, di ba may naman? May early retirement naman? that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because Pwede naman pala. Mag-retire ka na lang. At least may chance ka pa sa na habang dinidinig yung mga kaso mong kriminal, kasi may mga kaso siya matatanggap mo pa rin yung iba, di ba? Hanggang sa ang masama lang niyan, kung found guilty ka dun sa mga criminal cases mo, baka ipabalik din yung mga nakuha mong mga pension, mga retirement benefits mo. Naku, sakit sa ulo talaga nito, Tore. Pinaglaruan ka, grabe. Matapos kang gamitin
na parang asong ulol. Sorry. Matapos kang pasunurud-sunurin sa kanilang mga gusto at ikaw ang nag-execute ng mga yun, yung mukha mo, yung pangalan mo, yung dangal mo, yung lahat ng pagkatao mo, ibinuhos mo para masunod sa kanila. Tapos ito yung ginagawa nila sa'yo. Papayag ka. Kung ako sa inyo yan, Tore, there is still a chance. Magsalita ka na. Yun lang ang way, yun yung isang magandang way out mo. Magsalita ka na unless kung babayaran ka para tumahimik. It's your choice. Mamamatay ka, may dala-dala kang mabigat sa konsensya mo, or mamamatay ka na malinis yung konsensya. Baka maging hero ka pa. Kung ilalaglag mo yung mga may na nag-utos sa'yo, yung utak ng pagpaplano sa lahat-lahat ng nangyari kay Pangulong Duterte, pati kay Kibuloy, sa lahat ng inapi mo, sa lahat ng ginawa mong katarantara, baka patawarin ka. Baka nga maging hero ka pa. Gawin mo na. Huwag ka nang mag-alinlangan dyan. Feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Sa ngayon, without reaching the age, Ha? pwede ba retire without reaching yung age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the moral of PNP given this situation po? Hindi po makaka-apekto sa moral yan? Okay lang yan. I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga miyembro ng Philippine National Police. So, sir, sa ngayon hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Susunod lang naman sila eh. Wala naman silang choice eh. Susunod naman talaga sila kung sino yung ipa-appoint na bagong chief PNP, sino yung tatanggalin, kung ano yung utos sa kanila. Susunod lang din naman sila eh. Wala naman silang magagawa kundi yung hindi sumunod, di ba? Wala naman silang choice. Commander-in-chief mo yung maglalagay ng chief PNP eh. Alam naman hindi mo sundin, di ba? So anyway, guys, sinabi pa ni Senator Bato de la Rosa dito, wag na natin puntahan. I-ano ko na lang sa inyo na galit na galit siya kay Tore. Pero at the same time, awang-awa na siya. Awang-awa siya sa sitwasyon. Kasi alam naman natin, ginamit yung tao talaga. Yung ang problema, nalasing sa kapangyarihan. Yung isa sa Malacanang, 10:30 pa lang, lasing sa whiskey. Ito, wala pang 3 buwan, nalasing sa kapangyarihan. Ano nangyayari? O edi, chupi.